Binigyang diin ni Quezon Police Provincial Office Provincial Director Police Colonel Romulo Albacea na mas pinaigting nila ang monitoring sa mga paaralan sa lugar na kanilang nasasakupan. Sa panayam ng The Observer News kay Colonel Albacea, sinabi nito na hindi pa man nangyayari ang insidente ng pamamaril sa Tacloban sa loob ng isang paaralan ay mayroon na silang deployment ng mga PNP personnel sa mga paaralan sa buong lalawigan ng Quezon, starting pa lamang ng opening ng klase. Dito sa Quezon, hindi pa man po nangyayari yung incident na yan sa Tacloban. Talagang meron na kaming maximum deployment ng ating mga personnel starting nung opening ng ng klase. But ngayon may nangyaring ganyan, so mas lalo natin pinaigting. So ang ating mga kapulisan makikita po natin sa lahat po ng eskwelahan dito po sa lalawigan ng Quezon, and tumutulong po sila dyan sa pag-check ng mga gamit ng ating mga estudyante. And ayon kay Albacea, ngayon na may nangyaring insidente, mas lalo nilang pinaigting ang pagbabantay at tumutulong din ang kapulisan sa pag-check ng mga gamit. From time to time ay bumibisita ang mga chief of police sa mga eskwelahan para magkaroon ng close coordination sa management, mga guro at principal para masiguro ang kaligtasan ng mga estudyante. Nagsasagawa rin sila ng mga symposium sa mga paaralan ng GIL sa pag-iwas sa krimen at illegal drugs upang mapokus ang mga kabataan na wala silang gagawin kundi mag-aral. Tutukan ng pag-aaral dapat ang disiplina ng mga estudyante na nagsisimula sa tahanan. tayo po from time to time, yung ating po mga chief of police, bumibisita po yan sa mga eskwelahan upang sana magkaroon po ng close coordination sa mga management po, sa mga principal, upang sa ganon talagang masiguro natin yung kaligtasan ng mga estudyante dito sa lalawigan ng Quezon. So from time to time, meron din po tayo mga ginagawang mga symposium sa mga eskwelahan upang sa ganon talagang natin sa isipan ng mga estudyante na wala silang gagawin kundi mag-aral lamang. Talagang tutukan nila yung pag-aaral. And regarding po doon sa mga symposium na sinasagawa natin dyan, lahat na po dinidiscuss ng ating kapulisan, especially yung dapat hindi sila ma-involved sa anumang krimen, hindi ma-involved sa mga illegal drugs. So lahat po ng klase, dahil ang po natin dito, dapat po kasi yung disiplina ng ating mga estudyante nagsisimula sa tahanan. So, kapag may napapansin din ng mga estudyante na hindi ka nais-nais, dapat kinakausap na ng mga teacher upang hindi na umantong sa anumang kaguluhan. Pagdating naman sa juvenile justice law, dapat na ipatupad ito dahil batas at kailangan ipangunawa sa kabataan na meron silang liability pagdating sa hustong gulang. So, meron din po tayong mga sinasagawang programa na kung saan ang ating po mga pulis ay bumibisita po sa mga bawat tahanan upang sa ganon talagang may natin sa isipan ng mga magulang na ang disiplina ng ating mga estudyante, ng ating kabataan ay dapat nagsisimula sa tahanan. So, pangalawang magulang lang yung ating mga teacher. At sa atin naman po mga guro, lagi po tayong nakikipag-usap na talagang magbigay ng malasakit din sa ating mga estudyante. Kapag nakikita na po na talagang may napapansin na sa mga estudyante natin na hindi ka nais-nais, dapat nakakausap na po talaga agad ng mga teacher natin upang hindi na po humantong sa anuman pong incident. Tas kasi yan kaya dapat ipatupad natin talagang but pinipilit nating ipaunawa ito sa ating mga kabataan na meron pa rin silang liability pagdating ng gustong gulang nila. Idinagdag pa ni PD Albacea na sa ngayon ay may intervention na ginagawa ang DHWD upang malaman kung ang ginagawa ay hindi talaga alam o dahil may mga kabataan na alam naman talaga ang ginagawa. At ito ang idinedetermina ng DHWD kung sasampahan ng kaso o hindi. Samantala, kaugnay sa panukalang batas na isinusulong ngayon sa Senado na naglalayong ipagbawal ng paggamit ng social media sa mga 13 anyos pababa, sinabi ni PD Albacea na tama lamang na malimitahan upang mapokus ang mga bata sa pag-aaral at maiwasan ang masasamang impluensya ng social media. Pabor po tayo dyan dahil kung mapapansin po natin talagang napakalaking epekto po nito. Especially dapat nalilimit po yung natin dahil meron naman pong talagang nakakatulong din when it comes to social media, yung mga information dissemination natin. But siguro ang ipagbawal natin dyan yung mga laro dyan sa mga cellphone natin na yan na nakaka-apekto sa pag-iisip ng mga kabataan. Felix Tambongco,
The Observer News, DWRV 103.9 News FM. Ikaw ang una.